So nilabas na nga si Honda ADV Road Sync dito sa Pilipinas. And hindi lang yan mga boss, kasi si Honda ADV 160 na standard version is meron palang kaunting upgrade din. And sa video na to, titingnan natin yan kung sulit ba talaga yung mga upgrades nila. So for this video, pag-uusapan natin about isang mga 10 bagay na nagbago sa mga motorsiklong ito. 3 things that I like and 1 good to improve, and our final thoughts within these motorcycles. If these motorcycles ba are good options or a must-buy kind of motorcycle decisions. Unahin na natin mga boss ang mga 10 bagay na nagbago for the Honda ADV. First talaga na makikita natin dyan agad is that merong color black. I don't know if that's a sticker or part ba yan ng frames na bagong version ni Honda, but makikita nyo talaga that this is more on the sportier side rather than the medyo class. If makikita nyo naman dyan, medyo bago siya sa paningin. And marami din naman ang magkakagusto dyan kasi nga 'di ba, for on-road and off-road naman kasi talaga tong motorsiklong ito. And for the next one naman mga boss, meron na tayong 5 colorways for the Honda ADV 160. 3 colors for the standard version, tapos meron namang 2 for the Road Sync version. So meron tayong matte fadeless white, matte saber green, tsaka gunpowder black kay Honda ADV na standard version. Tapos meron din naman tayong quartz brown metallic and matte pearl crater white kay Honda ADV 160 Road Sync version. Next naman na nagbago dito is that meron tayong seat coloration dito. For both matte fadeless white na standard version tsaka matte pearl crater white na Road Sync version is pareho lang sila na merong two-tone. However, meron tayong color red na stitch if pipiliin natin is the matte saber green, gunpowder black, or the Road Sync version na quartz brown metallic. So if you're gonna go all white, two-tone lang yung makikita mo dito sa kanilang seat. However, if yung other colors yung pipiliin mo, meron ka talagang another colorway or yung another color for the stitching dito. Next naman na nakita nating pagbabago dito is that meron na silang different emblems. For the standard version is that makikita natin yung emblem dito is that silver. Tapos yung sa Road Sync naman is naka-gold yung emblems nila if yun yung pipiliin nyo. Next naman na makikita natin dito that napakaganda kasi hindi lang ito sa Road Sync is ang air scoop. So for both of this motorcycle mga boss is merong air scoop, mapa-standard version man yan or even the Road Sync. And nasa ika-6 na tayo ngayon mga boss. Next naman dyan is that if Road Sync yung pipiliin mo, makikita mo talaga na meron tayong different switches if ito yung pipiliin mo. Meron tayong multi-function switch tsaka passing light. So maganda yan if ever si Road Sync yung pipiliin mo. Tapos if makikita nyo naman si Honda ADV na hindi Road Sync or the standard version, makikita naman natin na decent pa rin naman talaga if ever okay ka na sa standard version. Next naman is that meron din tayong different instrument panel if ever si Road Sync yung pipiliin mo kasi meron na tayong TFT display dito, tapos LCD digital display naman if ever si ADV standard version yung kukunin mo. Different mags na rin yung makukuha natin if si Road Sync yung pipiliin natin. Makikita nyo naman if standard yung kukunin mo, naka all black lang siya, tapos if ever si Road Sync yung pipiliin nyo, may pagka brownish na black matte something yung color niya. Which means, meron siyang accent color and magi-stand out ka talaga if ever si standard version or si Road Sync yung pagpipilian nyo. And we're on the second to the last na difference talaga. Makikita mo na naka-USB Type-C na yung charging port natin sa ating Road Sync version and sa standard version, whereas the older version is naka-USB Type-A pa. And last but not the least mga boss, yung prices natin is ang nagbago for the standard version and may karagdagang Road Sync version na. By the way mga boss, meron na tayong additional 500 pesos na additional na increase kay standard version, which is makikita naman natin na worth it din naman I think ang kanilang upgrades and pagre-revise sa newer version ng ating standard version na ADV. And as of the moment na nakikita nyo to, makikita na natin si Honda ADV 160 Road Sync and the newer version sa mga dealership natin, and hopefully makuha nyo yung ano yung gusto nyo. So if nagugustuhan nyo na si Honda ADV 160 standard or si Road Sync version, meron muna tayong 3 things that I like and 1 good thing to improve if nagugustuhan nyo tong motorsiklong ito.
First na magugustuhan mo dito is that si Honda ADV is meron ng road sync version. So maganda yan kasi meron tayong turn-by-turn navigation, meron tayong call and messaging reminders or notifications. Tapos pwede na rin natin makontrol yung music natin. Next naman na magugustuhan mo rin dito is that meron na rin itong TFT display. So makikita mo yung speedometer mo, makikita mo yung fuel gauge mo, makikita mo yung trip info mo, and road sync notifications. Kaya napakaganda kasi makikita mo pa rin yung mga display nito kasi naka TFT display na. And last but not the least is that if si road sync yung kukunin nyo, meron na tayong magandang upgrade from the handlebar switches dito. Kasi pwede mo na nga makontrol yung makikita mo sa display mo, pwede mo gawing dark or light yung TFT display mo, makapag-control ng music, makapag-toggle sa messages mo, and sa mga traction control mo, and marami pang iba. Kaso nga lang, medyo makikita mo na lumiit yung honk switch natin dito. So if okay lang sa inyo, wala naman problema tayo doon. And sa one good thing to improve lang naman talaga natin dito mga boss is that the price to value ratio. Although hindi na tayo masyado makakapag-complain talaga kasi alam naman natin that the Honda ADV, mapa road sync man yan or the standard version, is that this motorcycle talaga is one of the best motorcycles na mapipili mo dito sa Pilipinas kasi alam naman natin ang mga lugar dito is medyo malubak-lubak talaga and kailangan mag-ingat na hindi tayo ma-shot sa lubak. So that simply means at a 160cc motorcycle, meron na tayong adventure ready kind of motorcycle. Then, masasabi mo talaga na Honda ADV 160 talaga is capable of on-road and off-road situations. However mga boss, alam naman natin that the Yamaha NMAX TechMax is merong bagong technology linalabas dito sa ating bansa, which means meron tayong YECVT kay Yamaha NMAX TechMax na makakatulong for the uphill and downhill kasi makokontrol nito yung gearings natin dito and makontrol natin yung torque nito whether kailangan natin bilisan para makaahon o di naman kaya i-switch natin yung gears dito if ever gagamitin natin to mapa-uphill or downhill na mga situations. And siguro mga boss, yung nagandahan ko siguro kay NMAX kasi is that almost the same sila ng price ni Honda ADV 160. However, meron na rin siyang Garmin navigation which means mas makikita mo talaga yung road ng mapa na ninanavigate mo compared sa turn-by-turn signal kay Honda ADV Road Sync. Other than that, if meron kang cellphone na pwede mapaglagyan ng mga Google Maps, edi masasabi naman na rin natin na okay lang tayo kahit walang ganyang feature si Honda. So after natin malaman yung mga pagbabago, mga na-upgrade at saka merong magagandang balita about these motorcycles, para sa final thoughts natin is that this motorcycle really is a must-buy motorcycle option if ever wala ka pang ADV 160 or mas decided ka na ito yung kunin mo over the Yamaha NMAX TechMax. Given mga bossing, if napakahilig mo talaga pumunta ng mga mabubundok na kalsada, yung mga may light trailing, yung mga magmamoto camping kayo gamit tong motor na to, then this motorcycle talaga will really be a great companion para sa'yo. However, for someone like me na merong Suzuki Gixxer 155 tsaka Honda RS125Fi, alam naman natin that this motorcycle is a good option talaga if ever mag-upgrade tayo. Hindi naman masyadong capable to for off-roadings. Kaya alam natin na mas merong kaya dito si Honda ADV. So if ever city rider ka lang tulad ko, then hindi mo talaga siya masyadong maisipan na mag-upgrade ka na. So this motorcycle is a good option if ever meron ka ng mga motorsiklo. Pero pag naisipan mo na talagang pumunta ng mga magagandang lugar na mapagbakasyonan or gusto mo lang mag-moto travel, then this motorcycle talaga mga boss is the most motorcycle na merong maibibigay na versatility sa'yo. Pero kayo ba mga boss, ano yung thoughts nyo dito about this motorcycle? Sulit ba to for its price? Okay na ba kayo sa standard version? Or bakit mas gusto? You can always support me mga boss by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko. And always remember lang to ride safe and see you on my next videos. Let's go!